Hello everyone, happy tracking channel again. Welcome back sa ating channel guys. At Japan Surplus. Okay, video naman natin ngayon. Dito tayo sa actually guys, nandito po sa Lubao, Pampanga. Dito po ginaganap yung bidding, no? Which is auction. Ito nga pala ang kauna-unang Japan Surplus truck outside sa Subic, no, na pwedeng mag-auction, no, every Wednesday. At as you can see guys, no, napakaraming mga i-auction, no, today January 7, 2026, no. Guys, dito sa kaliwa mga sold unit na po yan, no, mga hindi pa po nakukuha pero pending pa lang po yan. And dito sa right side natin, yan po yung mga pwede nyong i-bid. Kaya kung pupunta kayo guys, pumunta na kayo dito, isulat nyo na sa mga papel nyo yung mga ilalaban nyo sa bid, no? Kung mananalo kayo, starting price nyan guys, kung pag magbibidding kayo, mga sa 400,000 lang yan guys, no? Starting price, depende po yan sa mga unit na makukuha nyo, no? Meron po mga 14 feet, 10 feet, and take note guys, no? Lahat ng new phase na 10 feet guys is torsion type. Even if sa mga 14 feet din ng mga new phase, mga torsion type po yan, no? And then as far as I know, hindi po sila nagko-convert ng torsion, no, from torsion to molly. Hindi po sila nagko-convert. Gusto po kasi nila dito once na na mabili yun, pull out na agad, no. So syempre guys, at saka as is where is, kung sa naman yan guys, sa bidding. Pero kung sa retail price, punta kayo doon sa Subic, mas maganda, mas marami, mas sariwa, no. At syempre alam niyo naman guys, doon mo talagang first touch. And then dito pinapatakbo na yan. So dito guys, yan nakikita niyo, no, napakarami iba't ibang klaseng mga body. So kinulang tayo dito, no guys, no, kukulangin ka dito, gaya no, self loading na elf. Meron din sila dito mga tractor head, may coaster bus, no, meron din ako nakita dito. And then yan, mga 10-wheeler wing van. Actually guys, itong 10-wheeler wing van na to, hindi pa po yan, no, hindi pa po dumadating, no. So malamang siguro itong pagkaalis ko dito sa yard na to, doon nagdatingan yung mga galing Subic. And then guys, kasi every week kasi nagkakaroon ng bidding, eh. So ang masuggest ko guys, kasi ang daming mga dumating noong December, I think mga next week guys, promise yan, next week ang gaganda na mga ibibidding. Kaya guys, kung mapapanood mo tong video na to, no, i-note mo na guys, so mag-schedule ka na, sumali ka sa bidding dahil napakadaming magagandang truck noong December na dumating. At for sure, no, this second week ng January, ibibid nila yan kung hindi pa mapibenta dun sa Subic. Dahil nga guys, napakadami din mga bumibili ng mga truck sa Subic, no. Yung mga malalaking trucking company, doon na rin sila bumibili. At yung mga year model nga pala ito guys, yung 2026, 2024, 2025 yan. And then guys, regarding doon sa presyo yan, alam ko guys, so sa mga presyo ng mga forward, mag-ready ka dyan mga 1.3, 1.4, 1.5 yan. So sa 1.6, 1.7 kasi na yun guys, mga 8 stud na yan, eh. Pero kung mga 6 stud lang guys, no, mga 20 feet, 18 feet, presyo po ay dyan mga nasa 1.4, 1.5. Tapos guys, shoutout dito kay Justin, no, empleyado siya dito. So and then guys, yun sa mga pagdating sa mga 10-wheeler naman guys, nagkaalaga ho yan mga. So ngayon kasi medyo nagtaas na po ang mga truck sa totoo lang. 12-wheeler muna tayo guys. Mga 12-wheeler is 1.3, 1.4, no. Sa mga 1.2, 1.3, mga na-fuso po, mapipili nyo dyan mga soul. Meron pa rin naman mga 1.1, 1.2, mga all face na puso, no? Sa mga 10-wheeler wing ba naman guys, is I suggest na mag-budget po kayo dyan, mga 1.6 pataas, no? Kung talagang gusto nyo bumili. Sa mga fuso yan, mga puso all face, makabili ka pa rin naman dyan mga 1.4, 1.5, 1.6, no? Sa mga fuso new face yan, 1.6 pataas na po yan hanggang 1.9, no? Napakamahal na po kasi kung papalo pa ng 2 million ang isang puso, kasi ang 1.9 pataas mga Isuzu na po yan, no? Sa 1.8 na Isuzu mabibili mo na 6WF1, I don't think na may makakapagbigay pa sa'yo, kasi yun nga, medyo nagtaas. Kung mabigyan ka man na as is guys, dapat as is yun, hindi pa pinturado, much better, no? Panalo ka dun kung makabili ka ng 1.8 na 6WF1 na as is condition. CRDI po yun, hindi po inline yun. Yan ang masasabi ko lang.
Tapos yan, yung mga Euro 5 yan, mag-budget ka dyan sa mga Euro 5 na mga 12-wheeler is nasa around 2.4, 2.2. Ayan, meron pa rin mga 2.2. Ayan. Tapos sa mga Euro 5 na 10-wheeler, budget ka dyan guys, mga nasa around 2.8 million. Ayan, to 3.1. No? Meron mga 3.5 kasi is napaka ganda na nun. Kung bibili ka 3.3, 3.5 no guys. At sa marami nang sabi, bakit na ako bumili ng brand new? Guys, wala kayong mabibili Japan, original Japan na brand new no, na Isuzu. Dahil alam niyo naman guys, ang parts ngayon is from China na po lahat. No? Maganda brand new, matagal. Pero sa iba kasi mas gusto pa rin nila yung mga Japan surplus kasi nga po napakatibay pa rin. Hindi mo pa rin talaga may pagkakait no, na talagang Japan surplus is isa sa napakatibay. Boss, shoutout Hino. Meron tayo kay Boss Ang. Boss Ang, shoutout sa'yo. Ito po yung Hino. Oh, ganda niya no. Oh, as is condition. I think ang presyo niyan is nasa 1.4, 1.5. No? Or 1.6 di ako nagkakamili. Sorry guys no. Pero yun lang boss, yun lang yung range niyan. So, ayan. Mga self-loader, 1.3. Ayan, yan lang yan guys. Mga drop side, makakabili ka dyan. Mga 800, 850 retail price no. Kadalasan yan eh. Ang alam ko kasi po is 950 pa nga eh sa iba. Kahit din dito 950 benta nila mga Pacer. Medyo mataas din talaga guys. And then yun lang. Maraming salamat sa suporta niyo dito sa ating channel. Sana nakatulong itong mga video na to. Marami pa po kayo pa-upload ng mga video sa inyo. So happy trucking channel everyone. Thank you. Bye bye and God bless.